Bukas naman, inaasang magkakaalaman ng kung sino ang mananaig sa usapin nung tinatawag na bus ban sa lungsod ng Manila. Nagbanta kasi ang ilang mga driver at operator ng bus na suswayin nila ang pagbabawal at papasukin nila ang Maynila. Hindi naman nagpatinag ang lungsod. Si Mayor Joseph Estrada raw mismo ang magbabantay sa mga bus. Hindi rin daw natatakot si Mayor Erap sa anumang mangyayari mula sa Mabuhay Rotonda sa lungsod ng Quezon. Hangganan to ng Quezon City at Maynila. Nakatutok doon live si Ruth Cabal. Ruth. Mike, yun nga, magkakasubukan bukas ang lokal na pamahalaan ng Maynila at ang mga bus. Nagbanta nga kasi ang isang grupo ng bus drivers at operators na susuwayin yung bus ban at tatangkain nilang makapasok dito sa mga kalsada sa Maynila. Ang pamahalaan naman ng Maynila hindi raw yuyuko at mismong si Mayor Era pa ang magbabantay sa mga bawal na bus bukas. Nasa 800 bus daw na kabilang sa Alliance of Concerned Bus Operators ang babiyahe bukas papasok ng Maynila mula sa Welcome Rotonda at sa Taft Avenue bilang paghamon sa bus ban ng lungsod. Ayon sa abogado ng grupo na si Ferdinand Topacio, kabilang sa mga babiyahe bukas simula alas 6:30 ng umaga, yung mga bus na may rutang Fairview, Baclaran, Las Piñas, Loton. Nang magpatupad kasi ng bus ban ng Maynila, yung mga bus na walang terminal sa Maynila, di na pinapapasok. 200 bus ang nabigyan ng stickers kaya nakapasok sa lungsod. Pero may mga tinakdang bus stops at kailangan din silang dumaan sa mga pribadong terminal na naniningil naman ng terminal fees. Pero pagtitiyak ni Atty. Topacio, hindi naman daw manggugulo ang mga bus bukas. Gusto lang daw nilang igiit ang prangkisa nila na aprobado ng LTFRB kung saan nakasaad na makakadaan sila sa mga kalsada sa Maynila tulad ng Espanya at Taft. Sabi naman ng kampo ni Mayor Joseph Estrada, ang alkalde raw mismo ang magbabantay sa sitwasyon bukas ng umaga sa Welcome Rotonda. Handa rin daw ang MPD Traffic Enforcement Unit. May deployment kaming additional. Full force kami sa traffic and at the same time merong binigay si General Hinabe na kasama namin magbantay para bukas. Bukod sa mga bus, nagbanta rin ng mga protesta ang iba pang apektado ng mga bagong panuntunan sa Maynila. Kasama na ang mga street vendors at mga driver ng kuliglig. Kung meron kang 100 days para sa mga vendors, meron din kaming 100 days para sa inyo. At yan ay umpisa namin. At matatapos ito sa pagkakaroon ng mga pagkilos at pagpuprotesta. Baka lalo pong uminit po yung sitwasyon. Ang dapat po yata magpatawag po sila ng pulong muna bago nila po ipatupad yung ganong klase ng atake sa kabuhayan. Ito yung isang halimbawa ng kuliglig na karaniwang bumabiyahe dito sa Maynila. Para siyang improvised version ng pedicab. Kasi pedicab siya na nilagyan ng makina. Tapos yung makina na yon, karaniwan ginagamit yun sa mga bangka o kaya sa mga pang-araro sa bukid. Tapos compared sa mga pangkaraniwang pedicab, mas marami yung mga pasahero na nakakasakay dito. Pwede dito sa harap, pwede dito sa likod. Tapos mas marami rin gamit yung maisasakay mo sa kuliglig. Dito sa Asuncion Street sa Divisoria, kala mo ngay hari ng kalsada ang mga kuliglig na karamihay nagbabiyahe ng kalakal galing sa pier. Kasi iwas sa traffic, mas mabilis kasi ito . So sana gusto nyo, wag na muna tanggalin yung kuliglig o ano? Oo, kasi marami naman kasing mapiktuhan . Marami talagang maipiktuhan. Dami kayong umaasa nito . Lagyan ng maayos na paradahan, ganyan. Kasi minsan nakakaranis paninda. Kiit ni Estrada ang mga bagong panuntunan sa lungsod kasama na ang regulasyon sa mga bus at kuliglig para daw sa kapakanan ng nakararaming Manilenyo. Wala ko ibang hinahangad. Hindi yung kabubuti na nakakarami. Yung mga mahihirap, yun ang gusto kong tulungan para makabalik yung mga negosyante rito. Paano bigay ng negosyo at ng hanap buhay sa ating mga kababayan may hirap na Manilenyo. Ako'y nakahanda sa anumang gusto nilang gawin. Basta ako nasa lugar, nasa batas ang ginagawa ko. Hindi ako tatakot kahit ano mangyari.
Mike, traffic update naman tayo. Nandito tayo sa bahagi ng Quezon Avenue, yung papunta ng Quiapo. Moderate naman ang daloy ng trapiko dito. Nagsuslow down lang ng konti yung mga bus na papaliko sa Mayon. Yung kabilang lane naman ng Quezon Avenue, yung papuntang Fairview, ay light naman ang daloy ng trapiko at tuloy-tuloy lamang dyan. Baliban lang doon sa mga jeepney stop sa bandang yan. No? At Mike, ulitin lang natin, paalala sa publiko na posibleng paghandaan yung matraffic na sitwasyon bukas, no, mabigat na daloy ng trapiko. Bukas ng umaga, 6:30 po ng umaga, magsisimula magtipon yung mga bus at tatangkain nga nilang makapasok dito sa may bahagi ng Welcome Rotonda papasok ng Maynila at dyan din sa Taft Avenue, Mike. Diyan sila magtitipon-tipon muna bukas alas 6:30 ng umaga, Ruth. Diyan mismo sa may Mabuhay Rotonda na yan? We assume na dito nila itatry pumasok kasi nga 'di ba yung boundaries na kung hanggang saan lang sila pwede ay dito lang sa may bahagi lamang ng West Avenue at yung mga Welcome Rotonda at doon naman sa may mga bus na manggagaling ng South ay hanggang doon lang sila sa Taft Avenue. So yan yung mga boundary na tatangkain nilang pasukin, Mike. Paano yun? Magpila-pila sila? Sabay-sabay silang papas, magko-convoy, ika nga, gano'n, habang may sakay sila ng pasero? O wala pang anumang impormasyon, tinatago pa nila kung ano magiging galaw nila bukas ng umaga, Ruth? Tama, Mike. Wala pang ganyang detalye, no? Basta ang sinabi lang sa atin kanina nung kanilang abogado ni si Atty. Topacio, aabot daw sa 800 yung mga buses na miyembro ng kanilang grupo at posibleng yung mga yan daw ay magsilabasan bukas. So hindi pa natin masabi kung paisa-isa ba yan o talagang sabay-sabay na magbabiyahe dito sa mga kalsada papasok ng Maynila, Mike. Maraming salamat, Ruth Cabal.